Hi Pisces, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way Pisces, this is your second half of April Gabay Tarot reading from April 16 to April 30, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Pisces, ito po ay general reading. Mga parating po para kay Pisces ngayong April 16 to 30, 2026. Okay, Pisces. May nakita akong transformation dito. Meaning to say, may na-end at may new beginning. Ending na may new beginning. May natapos, may nag-let go. May nakita rin ako nag-let go ng ano dito, ng baggages, nag-let go sa past. Kasi ang kasunod nito is transformation. Magkakaroon ng healing. May pag-let go to make new room for opportunities, which is this new beginning. Itong new beginning na ito ay magkakaroon po ng new opportunities. So that is the big transformation. So parating po ito second half of the month of April. At may nakita ko ditong tumiwalag, umiwas, nag-put limitation, kasali na yung ending. Yung sinabi ko kaninang ending. Opo. Pwedeng nag-put ng space din. Space. May nakita rin ako ditong, di ba may umalis, may nagpaalam, may umalis, may mangyayaring, yung finalization, like, it's over. It's time to move on. Moving on. So, sinabi naman ng card dito, forget the past and focus kayo sa new direction. Okay, may nakita ako ditong promises, commitment, agreement, bonding. Actually, may nakita akong celebration dito. Pwedeng proposal, engagement, kasal, ikakasal. May nag-uusap din tungkol sa marriage contract. Yes, pwede din po itong bagong pasok sa relasyon. Union, commitment, nagkasundo kayong dalawa. So this is, oh wow. May buntes at mabubuntis. Hindi lang ito sa sa personal life, sa love and romance. May nakita rin ako dito sa career and money. Yes, may kontrata. Kung walang kontrata, pwedeng nagkaroon kayo ng deal, commitment, agreement, promises nga. Yan. Na magbibigay ito ng prosperity sa iyo. Itong pagkakasundo na ito, may prosperity ako nakikita dito. Increased prosperity. Claim po ha, huwag niyong kalimutan i-claim yan.
May concern ka lang dito, Pisces, sa isang tao na dating independent, ngayong dependent na. Yan. Pisces, may nakita kong enemy dito. Hindi totoo sa'yo. Nakipag-compete, nakipag-rival. Pwede din naman lalaki, babae, kung sino to, lalaki, babae. Pero most likely may energy dito na babae eh. Pwede din pong sige, isa-isahin ko sa maraming mensahe. Nakikipag-compete, nagko-compare, nangingialam, nakisawsaw. So, tuso to, mandaraya, hindi totoo sa'yo, kaya mag-ingat ka. Okay? I think alam mo to kung sino to. Kasi may nag-react ka na dito eh. So, ingat kayo sa kanya. Okay? Ingat kayo sa kanya. Yan yung paalala ng card dito. Pwedeng ginugulo yung... May nakita kasi ako ditong ginugulo yung desisyon mo, ideas or plano. Ginugulo yung business partnership. Pwede din po sa couple ito. So, ingat kayo sa kanya. Okay? Huwag nyo, ang advice sa ng card dito, make it balance. Kumbaga, put limitation kung hindi naman kailangan na let's say, kasamahan sa trabaho pero kontrata ka, under contract ka. So, hindi naman kailangan na umalis ka dyan nang dahil sa kanya, di ba? So, put limitation. Kung kaya mo kausapan, then do it. Put limitation, put boundaries. Focus ka sa makontrol mo in order to find peace. Let go mo po ang hindi mo makontrol. Okay? Yan ang sabi ng iyong card. Okay, may nakita ko ditong at sinasabi rin sa akin na pwedeng nahihirapan ka sa mga ginagawa mo ngayon. Na ang sinabi nga sa akin ngayon na bago tanggapin itong pagkakataon na ito, kailangan mong magkaroon ng konkretong plano. Lalo na't yung time management. Okay? Kasi pwedeng nahihirapan, nabibigatan ka or talagang risky yung mga ginagawa nyo, yung hassle, kumbaga. Oo. So, kailangan pong balanse. So, bago tanggapin, kailangan po ng time management, konkretong plano nga. Okay? Lalo na yung sa paggawa ng desisyon, maging maingat po. Ang advice kasi ng card dito na sa paggawa ng desisyon, kailangan mong isipin din kung ano yung mga possible consequences niya para maging handa din. At isipin din kung magkakos ba ito ng problema. Kasi kung hindi po daw kayo mag-iingat, magsisisi po daw kayo. Okay? Okay, ang ganda nito. Ang ganda po. Kasi sinabi dito
mahigit pa sa success. This is victory. Satisfaction guaranteed. Hmm, tumaas yung sales. May milagrong mangyayari. Okay? Give praise for all of your abundance. And your dreams are coming true. Yes. This is good luck, Luck, success through good fortune. Oh, ang ganda, di ba? This is good fortune, magandang kapalaran po. So, prosperity is yours. And kung hindi man pabor sa iyo noon, ngayon magiging pabor na sa iyo. Pisces. At nag-iisip kayo dito ng panibagong project. Pwede din pong negosyo ito. So, sabi ng card, magagamit nyo po yung hidden talent mo, yung unexpressed talent po, sa yung balak gawin. At ito ay magbibigay ito ng yaman. Yes, magbibigay ito ng yaman sa iyo. So, claim, ang ganda po. Marami kang kausap dito, Pisces eh. Pwede din, kausap mo yung mentor mo. Basta may mga kausap ka dito na itong desisyon pala, nakikita ko kasi dito na nag-decide ka, hindi siya para lang sa iyong sarili, kundi para sa lahat. Kasi you're seeking acceptance. Like, oh, ito na yung desisyon ko. Ito na yung plano ko. Ito na yung, desisyon, plano. Mga ideas ko. Na ito na yung final. Na siguradong sigurado na ako nito. Okay? Desisyon. Sinabi mo, like, tanggap mo ba to? Tanggap niyo ba ito? Itong desisyon ko? Para maka-move forward na ako, para bigyan ko na to ng action. Yan. So, seeking acceptance. Kung tanggap ba nila, kung tanggap nila, go ka na. Yan. Pero din po na nagpuput ka ng may itatry ka. Itatry ko to kasi ito yung itatry ko. Like, in-announce mo. Sinabi mo sa kanila, na ito yung itatry ko. Ipuput test ko to kung effective ba to. Yan. You're weighing the pros and cons in a situation. Okay? Pwedeng seeking acceptance, seeking approval, pwede din po eh. Basta marami kang kausap dito. May negotiation ako nakikita po. Pwede din po interview. Yes. Tapos nakikita ko dito grupo ng tao eh. Pwedeng family influences, kasamahan mo dyan sa bahay or kasamahan mo sa bahay or sa opisina. So talagang mag-ingat kayo ha, kasi repeating message eh. Na may inggit, selos, possessive, frustrated. May nakita kong ganyan, na pwedeng naging pasaway to sa iyo, na naiyak ka sa pagiging pasaway nito. Oo, so ingat na lang po. Tapos, may advice din sa inyong pera na control, monitor, and save. Now, bakit control, monitor, and save? Baka kasi may kumuha, may mapagkasta ka, pwede din na may plano kang mag-invest na sinabi naman ng card dito, hindi pumipigil eh. Hindi ka pinipigilan, kumbaga. Like, pag-isipan mo na mabuti. Kung talagang bang mag-invest ka o hindi. At the end of the day, ikaw naman po yung mag-decide niyan eh. Buhay niyo po iyan. Okay? So, control, monitor, and save. And kung pwede, kanina, sinabi rin dito, sa isang card mo, dalawang card na mismo nagsabi dito na pwedeng naanoy ka na talaga sa mga nangyari sa sitwasyon ba or sa isang tao na kung mapapa-apekto ka, kung hindi ka umiiwas sa kanya, kung hindi ka mag-put ng limitation, talagang pwedeng magkagalit ka sa kanya. Bad mood,
wag sanang umabot sa ganito, 'di ba? Kasi magbibigay ito ng negative emotion, negative energy. Okay? So, make it balance po. Kuha tayo ng angel number para sa iyo, Pisces. Angel number po para kay Pisces ngayong April 16 to 30, 2026. Ang ganda. Angel number 1111. High vibes. Work with what you have and it will get you places. Count your blessings and acknowledge your dear ones. You will find inspiration and figure out a way forward. You might also be getting some good news soon. Oh, ganda. May magandang balita po. Opo. Sinabi din dito na may malaking blessings na dumating sa iyo. Sunod-sunod yung opportunities na dumating sa iyo. Tapos, ipagbigay alam to sa mga malapit sa iyo. Na sinabi din kanina, 'di ba, na may pwedeng nag-consult ka, 'di ba? Na sinabi mo sa kanila yung desisyon mo, ideas mo, plano mo. So, nag-clarify din po ito kanina regarding sa marami kang kausap, communication. Kung may alitan man or hindi kayo nag-usap, ang sinabi dito, communication is the key. So, makaka-receive ka ng magandang balita, mensahe. At yes, very expressive ka nito sa mga ngayong second half of April 2026. Magiging expressive ka nito. High vibes. More on positive energy, which is good. Ang ganda. So prepare yourself kasi this is new beginning. Magkakaroon po siya ng changes which is sinabi din kanina. Diba? To make, may ending na mangyayari to make new room for new beginning. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na new opportunities. Okay, so claim. Ang ganda po. Pisces. Energy, Pisces. Takpan natin ha kasi anong tawag nito? Nakahubad. Hindi po siya pwede dito. And don't you worry, i-reading natin yan. Okay, so maraming salamat po, Pisces, sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Okay, energy. Pisces. Ito yung sinabi ko kanina na lumabas din dito sa tarot cards mo na malalim ang iniisip mo kasi nga sunod-sunod yung pagdating ng opportunities. Tapos sinabi din dito na may opportunities pa na hindi mo pa napansin
Oo, so kailangan mo magkaroon ng time for reflection. Yes, na malalim talaga ang iniisip, nagmuni-muni. Pwede nire-restrict mo yung sarili mo. Yan. Na may alok sa'yo na pinag-isipan mo na mabuti. Na hindi ka, ano dito like, naging guarded ka. Na hindi ka kaagad gumawa ng desisyon kasi pinag-isipan mo talaga siya na mabuti. Diba sinabi kanina, nag-gather ka din ng factual information, you're asking for approval. Yan. So, naging wiser ka. Pero may advice ang card nyo dito na don't hesitate too long. Okay, di ba? Minsan ang opportunity na, let's say, example po ito, common example po ito ha, Pisces na, ang opportunity na ito binigay sa iyo na good for 7 days siya tapos ika 8 days ka na nag-decide. So, sayang naman. So, don't hesitate too long. And may past ako nakikita dito na yung feeling stuck ka sa nakaraan na sinabi din ng card nyo dito na advice po na kailangan ng forgiveness sa iyong sarili, forgive yourself, forgive the situation, or forgive yung taong yun. Remember, we can forgive this person. You can forgive this person through your mind and heart na hindi kailangan nakausapin. It might be may trauma, it might be ayaw mo na talaga kausapin. Yan. So, you can forgive this person through your mind and heart. Gagawin mo to para sa inner peace mo. Kung may araw po na parang dismayado or na-bored ka, alalahanin mo yung inspiration mo sa buhay para ma-motivate po kayo. Actually, itong sinabi din ng card ni dito na itong past na ito, kailangan mo maging willing. Yung magaan sa loob mo. Kailangan ko na mag-move on kasi kung magstay ako sa past, walang mangyayaring growth. So, I have to move forward. Yan. Kailangan willing Kasi kung willing ka na, talagang malalet go na yan. Magkakaroon ka na ng freedom, magkakaroon ka na ng healing, magkakaroon ka ng recovery. Bubukas na yung new doors for you. Pisces, advice kasi to na itong dalawang card na ito, nagsabi kasi, nag-advise sa'yo. Kasi may mga nangyaring, may sitwasyon na alam mong hindi siya nakakabuti sa'yo pero patuloy ka pa rin. It might be may dahilan ka. Pero din po, may controlling person, may toxic person, may toxic place, unhealthy ang connection nyo, controlling person nga. Or pero din overthinking na, over analyze, overtime sa work, over spending sa money, kung ano man tong sobra na hindi nakakabuti sa iyong sarili. Kailangan po willing kayong let go na ito. Kailangan po magkaroon ng recovery, kailangan po magkaroon ng freedom, kailangan po magkaroon ng balanse. Dalawang card na mismo nagsabi niyan ha. Okay? Sa career and money nyo planning, may planning, strat plan, most likely strat plan ang nakikita ko dito. Kaya malalim ang iniisip mo dito sa energy mo. Na lumabas din dito sa career and money nyo po. Strat plan kasi gusto mong manalo. Strat plan kasi gusto mong manalo, magtagumpay. Gusto mong magkaroon ng growth.
Pwedeng ano to, competition, nagkaroon ng rivalry, which is lumabas kanina. Diba? Lumabas kanina. Ah, malalim pa rin ang iniisip mo dito eh. So, yung lumabas kanina, lumabas din siya sa tarot cards nyo. Na mag-ingat kayo sa taong hindi totoo sa'yo kasi nakipag-compete nga, nakipag-rival, nakipag-tuso mandaraya, pwedeng sinungaling, nagba-backstab din. So, malapit to sa'yo. Alam mo to kung sino to. Yes, sinungaling po siya. Hindi siya tapat eh. So, ayun, kailangan mo bumuo ng diskarte upang makuha ang gusto mo. Kaya nga may nakita kong strategy plan po. Umiwas kayo sa toxicity. Kanina pa yan sinasabi ng yung card, lumabas sa tarot cards nyo, repeating message naman, pay attention na kayo kung pwede po. Umiwas sa toxicity. And, wag mong hayaan na maapektuhan ka talaga sa mga pangyayari na may mapanlinlang. Yan. Tapos kasi may nakita kung hindi ka mag-iingat, magkakaroon talaga siya ng argument. So, maging maingat. From now on, maging maingat. Let's say na nangyari na. Yun pa rin, put limitation, boundaries, focus ka sa mga trabaho mo. At least, maging productive ka. Kaysa mag-focus ka sa mga deception na yan, mapaninlang na yan, di ba? Wala kang matatapos sa trabaho. Okay? At sinabi ng card dito, which is good kasi na-realize mo eh. Nakakapagod pala tong sunod-sunod na trabaho, nag-overspend sa trabaho, nag-overtime. Nakakapagod din pala tong mag-focus ako sa mga papanilang na yan. Yan. Na-realize mo dito, pagod pala ako. Stress at pagod. Na-realize mo dito. Kaya nag-decide ka dito na tatapusin mo yung mga gawain mo para makapagbakasyon. Yes. Sabi ng card na gagawin mo talaga to kasi decision to eh, willingness na magpahinga ka para makapag-isip, makapagpahinga, magpagaling. So, this card asks you to relax, calm your mind, reflect. Yan, yung importante, time for reflection. Tamang tulog, tamang kain, tamang meditation. Yan. Kasi gusto mo ng space. Which is good kasi space is a sign of respect sa inyong sarili. Respect din sa connection mo sa isang tao, sa isang sitwasyon. Ang pagpahinga po ay nakapagbigay ng increased productivity and a healthier mental state. So, magpahinga. Tamang pahinga. May nakita din ako dito magpapatayo ka ng structure. Bahay, negosyo, yan. And after this rest, magkakaroon siya ng, lalo na sa emotion mo, magkakaroon ng stability. Pisces, anong tawag nito? Pisces, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. At, by the way, Pisces, may personal reading ako at tumatanggap na po ako ng rush reading.
So, comment down personal reading para mag-reply ako. Love life, self-love, partnership, and romance. Someone is giving up. May umalis eh. Pwedeng ikaw to. Umalis ka kasi umalis or umiwas nag-put space, which is lumabas din dito sa inyong career and money. Umiwas space, tumiwalag. Yan, hindi lang to siya sa person na like person, jowa mo, asawa mo. Hindi lang po. May nakita kong grupo dito. Group of friends? Kasamahan dyan sa trabaho ba? Kasi may unpleasant conversation ako nakita dito. Remember, ready ka, makipag-usap, ready kang makipag-usap sa kanya, or ready siya makipag-usap. Like, masisense mo to eh. Oh, masisense mo to, makikita mo to. Na kung itong taong to makipag-usap sa akin, ang intention ba niya ay makipag-ayos or hindi? Makikita mo yan. Pwede din po sa iyong sarili to. Let's say, naiinis ka na, naging impatient ka na, so you're not okay pa. Kailangan balansehin yung emotion mo. Which is magagawa mo naman kasi sinabi dito na magre-rest day ka, mag-vacation ka. Yan. So, kailangan kasi na mag-uusap kayo nito na kalmado. Kasi kung hindi kalmado ang isa sa inyo, talagang magkakaroon siya ng unpleasant conversation. Okay? Tapos, sinabi din ng card nyo dito, if itong taong ito ay parating pasaway na nagbibigay ng problema sa iyo, baka kailangan nyo na po mag-decide. Pero at the end of the day, tandaan nyo, at the end of the day, kayo po ang mag-decide niyan. Okay? Kasi buhay niyo po iyan. Ang sinabi kasi ng card dito actually dalawang card po mismo nagsabi na communication is the key. I-address mo yung hurt feelings mo, communication is the key. Siyempre, makinig ka sa kanya, makinig din siya sa'yo, para magkakaunawaan kayo. Para sa mga single, wag mag-alinlangan na mag-invest sa bagong relasyon. Kasi mukhang may nagkagustuhan na dito. May opportunity. Kaya deserve niyong mahalin, Pisces. Para sa mga relasyon, ito na. Magkakaroon talaga ng pag-uusap. So, improve communication ha. Importante pag-uusap po to. At sabi din dito, na which is lumabas din to kanina na nagkaroon ng transformation. Yung space, separation, tumiwalag, umiwas. Hindi lang to sa anong tawag dito? Yung sinabi ko kanina na pwedeng single, may relasyon sa buhay mag-asawa, pwede sa mga kaibigan to. Basta may magkakaroon pa siya ng transformation. May ending na may new beginning. Transformation ito. And actually, nakikita ko dito na yung dating malapit sa'yo, kung sino man ito, gusto niya makipag-reconnect sa'yo. Gusto niya humingi ng sorry sa'yo. Aside sa disconnection yung space ba yun or separation, may nakita kasi akong energy dito na may gustong bumalik sa'yo. Actually, balak pa to and I believe gagawin niya talaga to. Oo, na gusto niyang humingi ng sorry sa'yo. Gusto niyang makipag-reconnect sa'yo. Oo. So, that is a big transformation. And, okay. Sa mga single dyan, kahit nahihirapan kayong tumanggap ng bagong tao, kasi may alinlangan may parating talaga sa'yo or dumating na. Stable na to sa buhay. Yes, stable na sa buhay. At sa mga relasyon,
Nakikita ko dito na kayong dalawa ay matured enough na, loyal sa isa't isa. Both of you are taking action na magkaroon ng stability sa inyong connection. Babala lang po sa ego clashing. Okay? Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Pisces, see you tomorrow. Maraming salamat.